alam kung ano ang kwento tungkol sa alamat ng sundalo. Walang nakakanda. Ngayon, babasahin ko ang kwento. Noong araw, may isang mayamang babaeng ubod ng kasopaman at masamang ugali. Siya ay si Felicidad. Dunya Felicidad siya kung tawagin sa kanilang nanon. Diyos ko! Dumi ng bahay! Nasaan ba ang tagalinis dito? Diyos ko! Ayoko na dito! Ah! Tonya! Tonya! Bakit po? Tawagin mo ang Doña Felicidad mo. Masusunod po. Magandang umaga po, Doña Felicidad. Ano naman ang kinaganda ng umaga? Ano kailangan mo? Inutusan po ako ng asawa niyo na patawagin kayo. Sabihin mo, susunod na ako. Sige po. Paparating na po, Don. Maraming salamat, Antonia. Sige po. Ano nangyari sa'yo? Pili, nanghihina ang katawan ko. Hirap ko pang huminga. Dalhin mo ako sa pagamutan. Ibinta mo na rin ang ating mga ari-arian. Ano? Ibenta? Wala na tayong mapagkukunan ng hanap buhay. Ano ka ba? Kaunti lang naman, Pili. Magamot lang aking karamdaman. Sa pang mag-asawa ay umalis na si Doña Felicidad. Hindi niya isinasaisip ang kalagayan ng kanyang asawa. Ang sama pala ng ugali ni Doña Felicidad. Tama, napakasama. At bukod pa dyan, kuripot din si Doña Felicidad. Dahil sa pagiging kuripot niya at sa pagiging takot mabawasan ang kanyang kayamanan, isang araw, nalaman na lang nila na namatay na ang asawa ni Doña Felicidad. Ilang araw ang lumipas, inihatid na sa huling hantungan ang asawa ni Doña Felicidad. Asawa ko, patawarin mo ako kung naging malupit ako sa iyo. Kahit ganun, minahal ko rin kita. Salamat sa mga oras na lagi mo kong iniintindi. Salamat. Paalam, asawa ko. Antonia? Huwag po. Huwag po. Wala na akong maibigay na sahod sa'yo. Maawa po kayo, madam. Ang pagtatrabaho ko po rito, siyang ikinabubuhay ng aking pamilya. Nag-uusap ang mga magsasaka sa pangunguna ni Regalado. Si Regalado ay isa sa mga utusan nila Doña Felicidad. Pinag-usapan nila ang kanilang kawawang buhay dahil kay Doña Felicidad. Nag-isip sila ng mga paraan kung paano nila maiharap kay Doña Felicidad at kanilang mga reklamo at mga hinahin. Mga kasama, bilisan natin to. Oo nga, nagugutom na ako. Ang init pa. Ang hirap ng buhay natin. Kalagay doon. Mabait ako eh. Maraming salamat. Mga kasamahan, magpahinga muna kayo. Oh, ano pang gawin natin? Mag-isip na tayo. Ito na lang, magtulungan tayo. Mag-isip tayo ng paraan upang ang ating mga hinaing ay makarating kay Doña Felicidad. Tama ka dyan, Antonia. Kailangan natin mag-isip ng paraan. Mabuti pa, wala tayong marating kapag puro lang tayo salita, walang gawa. Tama nga. Ano ba ang pag-uusapan natin, Antonia? Tungkol saan ba yan? Makinig muna kayo. Sige. Hindi niyo ba napansin? Napansin ang alin? Simula nang namatay ang asawa ni Doña Felicidad, naging mas masama ang kanyang ugali. Matagal ko na yang napansin. Kaso lang, natatakot ako. Takot saan? Takot na kapag kumprontahin natin si Doña, baka mas lalong lumala ang ating Hindi pa nabuo ang plano ng mga magsasaka, ngunit nalaman na ng Donya ang kanilang pinag-uusapan. Nagalit ito sapagkat inisip niya na baka may masamang balak gawin sa kanya. Nandiyan na po si Doña Felicidad. Magandang araw po, Doña Ikaw, Antonia, ikaw ang nagpapasimuno sa usapan na to. Baka ito na ang tamang panahon
para palayasin kita sa teritoryo ko. Lalong naging masama ang ugali ni Doña Felicidad. Napakasungit na ni Doña Felicidad. At pagdating sa panahon ng anihan, lahat ng mga inani walang natira. Lahat ng mga ani na bigas na mga magsasaka ay kinuha na ni Doña Felicidad dahil sabi niya, yun na ang kabayaran ng kanilang mga utang. Kawawa naman ang mag-iinit. Dalhin niyo ang lahat ng ani sa bodega ko. Konting awa naman po. Pero madam, paano na po ang aming mga pamilya? Awa? Awa na naman? Nabubuhay na lang kayo sa awa. Nakikiusap po kami sa inyo, madam. Kahit konting salot lang ng bigas ang ibibigay niyo sa amin. Konti lang po madam, may makakain lang po ang aming mga pamilya. Donya, tao rin po kayo. Sana maintindihan niyo. Mahimik ka. Buti pa sigurong aalis na lang tayo dito. Makakahanap pa tayo ng mabuting amo. Oo nga. Siguro kung aalis tayo, maliwanagan ang isip ng dunya na yan. Mabuti pa nga. Hirap naman ang ugali ng Donyang iyan. Napakahirap. Ang tagal na natin. Isang araw, may matandang pulubing pumasok sa bilya ng Donya para humingi ng pagkain. Ano? Kung nagtatrabaho ka sana, may makakain ka na ngayon. Tanda na po kasi ako. Hindi ko na kaya. Sige na po. Eto bang gusto mo? Po, madam. Eto? Man mo muna to. O, hayan ang pagkain. Uli-uli, huwag mo nang dudumihan na marami mong mukha ang pamamahay ko. Naintindihan mo ba? Hindi niyo na nirespeto ang aking katandaan. Sinampal niyo muna ako bago inalok. Yan naman ang bagay sa'yo, di ba? Sampal alok! Sampal alok! Kailangan ko nang magbihis. Parang nabingi si Doña Felicidad at walang malamang gawin. Nagtakbo siyang pumanhik sa Teresa ng Villa. At sa kanyang pagkalito ay nadulas. Doon din ay namatay ang may masamang ugaling babae. Ang mga nangyaring iyon ay nalaman ng lahat ng mga tao. Inilibing nila ang Donya sa isang lugar. Nakakapagod na pahinga muna tayo. Ang sakit nga, mas mabagod na ako. Di ba sa lugar na ito dito, inilibing si Doña Felicidad? Oo nga, dyan siya nilibing. Kita niyo naman, may cross dyan. Oo nga. Eh ano tong punong to? Di ba wala pa to dati? Oo nga no. Ano kaya to? Oh, tingnan nyo. Ano to? Tingnan natin. Tikim nga. Ang asim! Oo nga, kay asim ng ugali ni Doña Felicidad. Go. Makaraan ng ilang taon, may tumubong punong kahoy sa pinaglibingan ng Donya. Ang bunga nito ay maasim katulad ng maasim na ugali ng Donya. Tinawag nila itong sampal alok at di ng tagal, pinaikli nila itong sampalok.